Hi mga kapatid, this is Mel, yung kapatid. Thank you so much for continuously supporting our podcast page, Truth for the End Times. And sa araw po na ito, meron po akong isi-share to everyone who is following this page. Ang topic po natin today is the danger of relying on oneself. Strength that fails versus the strength that endures. So in Tagalog po, ang panganib ng pag-asa sa sarili, lakas na bumabagsak at lakas na nagmumula sa Diyos. So, sa atin kasi sa panahon natin ngayon, tayo ay namumuhay sa tatlong kategorya. Ito ang self-confidence, yung kumpiyansa sa ating sarili. Pangalawa, self-sufficient, na akala natin sa ating kakayanan, mapupunan po natin ang ating mga pangangailangan. Pangatlo, self-reliance. In a way na parang tayo na lang ang ating pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga bagay na ating kailangan gawin. Dagdag pa natin dito yung sinasabi na magtiwala sa ating sarili, na sundin ang ating puso at kaya natin ng mag-isa. Ngunit ito po ay may kabaliktaran na hayagan sa salita ng Diyos. Ang sinasabi nga po sa Kawikaan 3:5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sariling karunungan. So everyone who decides to follow their own heart, make decisions by themselves, sooner or later they will experience failure kasi walang pagpapala ng Panginoon, walang pahintulot. And aside from that, we didn't consider God as our partner in everything that we do. So, kung ang ating pagtitiwala sa sarili ay mabuti, isipin po natin bakit po tayo binalaan ng Diyos laban dito. Dahil ang pag-asa sa sarili ay mukhang lakas. I mean, at first, syempre, imagine natin, everything is doing well sa buhay natin, na lahat maganda, malaki sahod natin, maganda yung bahay na tinitirahan natin, yung mga kaibigan natin, masaya kasama, they are always there. Pag may mga events na mga sosyalan o mga bagay na may mga sikat na TikTokers or mga famous influencers, lagi tayong kasama doon. Pag nandun tayo sa point na yun, 100% will forget God. Makakalimutan natin ng Diyos. Kasi andun tayo sa moment of being happy, everlasting bliss, na parang akala natin we are blessed. So dito, aside for that, tayong mga tao, napaglilinlangan tayo na ang pag-asa sa sarili ay mukhang lakas. Di ba kalimitan, let's say for example, sa paghahanap natin ng trabaho. Sabihin natin, kaya ko to. Madami na ako napagdaanan na kahirapan sa mga other TLs ko, sa mga katrabaho ko before. So, akala natin, by just simply having that mindset, everything will run smoothly and everything will fall into right pieces. So, mali din po yun. Pero, gaya nga ng sabi ko, we are battling not by flesh but in spiritual realm. And gaya po dito, napakapanganib po na bitag ng kaaway ang ganitong mindset. Napakadelikado po. Kasi as soon as we turn away from God, whether directly or indirectly, this is the chance that Lucifer steps in and then try to work things out without us knowing what's his plan. So for number 1, ano ang ibig sabihin ng pag-asa sa sarili? Ito ay halimbawa ng pagiging masipag, pagiging responsable, paggamit ng isip na bigay ng Diyos. So itong mga bagay na ito, although maganda pakinggan, pero kung titignan natin, kung hindi involved ang Panginoon sa ganitong mga bagay, it's doomed to fail. Whether we like it or not, at a later stage, it will fail. How does it become really dangerous in the long run? So number 1,
Pag pinakikinggan natin ang ating sarili, ibig sabihin nito, binabaliwala natin ang salita ng Diyos. Yes, tama po yan. Kasi alam po natin ang Panginoon na may likha ng langit at lupa, nagbigay ng buhay sa atin, na may likha sa atin, at anong mga ating natatamasa sa mundo nating ginagalawan ay galing lahat ito sa pagpapala at biyaya ng Panginoon. Pangalawa, na tayo ay nagtitiwala sa ating kakayahan kaysa sa Espiritu Santo. So, when we even further trust ourselves na overall picture tayo lang, hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon, sa Holy Spirit, akala natin na lahat ng ginagawa natin ay tama, which is very dangerous din to some extent. Alam ko na like most of us na nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya, na may mga bagay na nagawa na akala natin tama, which is mali naman pala. Papasok na rin dito yung, let's sabihin natin na indirectly na magsasabi tayo or we'll be talking about someone behind their back, although our intentions are genuine, mali pa rin. Kasi again, the Holy Spirit is not there. Holy Spirit is orderly to some extent. Hindi siya yung tipong para ipahamak tayo. It's to strengthen us. It's to give us spiritual discernment for us to be able to identify what is wrong from right. Isa pa dito, pag patuloy tayong nagtitiwala sa ating sarili, mas inuuna natin ang ating pakiramdam kaysa sa kasulatan. The scripture. So sa atin, alam naman natin by this time na ang nararamdaman natin is deceptive in nature. Let me give you an example. Pag tayo, kung masyado tayong masaya, everything is doing well for us, marami tayong pera, maganda yung bahay na tinitirahan natin, maganda yung trabaho natin, marami tayong mga kaibigan and all that, we tend to overpromise, especially where in that height na we are so happy pag may lumapit sa atin ng tulong na tipong, Mel, Brother Mel, pautang naman sa'yo ng 10,000. During that time na sobrang happy ako na nasa rurok ako ng kaligayahan, I would say, sige, sis, papahiramin kita ng 10,000. Give me 2 days, papahiramin kita. So, lumipas na itong si 2 days. And after that 2 days, hindi ka na kasing happy nung kinausap ka ni sister. So, ang ending is, naku kapatid, hindi kita mapapahiram. So, yun yung another example that I just want to point out. May mga ganun kasi tayo when we are in an emotional high, we tend to overpromise. And again, yun nga sa nadinig ko kay Melvin Sarmiento sa Reasons of Faith, I suggest you look him up. Magaganda yung mga sinishare din niya. And it's very biblical at the same time as we Seventh-day Adventists believe in the writings of the Gospel sola scriptura in Bible alone. So one of the quote that really had an impact to me is, when emotions are high, intelligence is low. Diba po? Kaya mahalaga po talaga sa atin na lahat iaasa po natin, lahat ikokonsulta po natin sa Panginoon. Hindi lang po yung bagay na akala natin ganito ay akala ko okay. Kaya nga po, di ba, may kasabihan tayong mga Pilipino, marami ang namamatay sa maling akala. Okay. So, ang sabi din po dito sa Jeremiah 17:5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao at ginagawang lakas ang laman, at ang kanyang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Jeremiah 17:5. So, sa pambungad pa lang, may curse na kaagad na nakalakip. So, in English, para at least baka sabihin po ng iba natin nanonood na gawa-gawa lang po lamang ito. Ang sabi po dito is, cursed is the man who trusts in man and makes flesh with his strength, whose heart departs from the Lord.
Saan po ba tayo galing mga kapatid? Sino po ba ang may lalang sa atin? So, ang may lalang sa atin ang Panginoon na nakatira sa langit. So, sa pangalawang yugto, bakit mapanganib ang self-reliance sa spiritual na buhay? Yan. Kapag pakiramdam natin kaya natin ang lahat, bihira tayong lumuhod. Yan ang sinasabi natin. So tayo lahat, kalimitan, I for one, for example, previously, sa mga nakaraan buwan, taon, na ay, although hindi ko sinasabi ang genie, ang Panginoon, pero may tendency ako before na kapag happy-happy, hayahay ang buhay, may pera, may panggastos, may pangluho, may pagpunta kung saan-saan, ay wala si Lord. Diyan ka muna. Pero pag meron ng problema, ayan na, petsa de peligro na sa sahod, na pag-iinitan na sa work, merong may sakit sa pamilya, may mga bagay na hindi nagiging resulta ang plano natin, diyan na tayo lalapit sa Diyos. Sasabihin na naman natin, sisisihin na naman natin siya. Lord, ginawa ko naman lahat. Why do I have to experience this? Bakit ako niloko? Naging mabait naman ako sa kapwa ko. Nagmahal naman ako ng kapwa ko. Dahil po, sa first step pa lang, hindi na natin partner ang Panginoon. Kailangan natin partner ang Panginoon sa lahat nating gagawin. Kumbaga sa ship, siya ang captain. Hindi pwede na kung tayo halimbawa sa cruise ship, kung tayo ay reception, tayo mag-a-attempt na magmanibela sa ship, hindi nga natin alam ang direksyon. Kapitan lang ang nakakaalam kung andang proper destination, ng direction, ng mga madaranasan natin sa kalawakan ng dagat. So yun kasi natin we have to change our mindset Kaya it's very dangerous for us na magtiwala sa sarili nating kakayahan. Again, for everyone's information, 1:15:5, ito yung isi-share ko din sa inyo para at least may idea kayo. Without me, you can do nothing. Nothing. Wala. Wala talagang magagawa. Kahit anong struggle natin dyan, kahit ilang tumbling ang gawin natin dyan, tumakbo tayo ng ilang milya-milya, pag wala ang pagpapala ng Panginoon at wala ang pahinpulot ng Panginoon, wala talaga tayong magagawa. Actually, to make it more complete, I am the vine, you are the branches. Without me, you can do nothing. Mas pinahaba ko lang siya ng konti. Kaya napakadelikado po mga kapatid, wag po tayong magtiwala sa ating mga sarili. Kasi, number one, hindi natin basa yung isip ng mga kapwa natin. Walang kasiguradahan yung future. Ako, for example, isi-share ko lang. I have a friend for almost 7 or 8 years. Matagal ko na siya naging katrabaho sa Makati. Everything is doing well pagdating sa negosyo. We had an amazing set of clients na tipong walang time tracker, work at your own pace. Alam mo, kahit sa isang araw matapos lahat yung trabaho, wala na siyang pakailam in other 4 days. Alam mo yun? Then, ayun, we offered these clients that we had sa Panginoon, inilapit namin, we have promised tithes and offerings kasi kailangan yun And then, ayun nga lang, sad to say, the business partner that I had during that time is geared towards a different direction. So, yun talaga, kailangan talaga na kung sa partnership naman, when we are partnering with other people, we still put God as the center of everything. Decision-making. Ayan. So, ang kakulangan sa panalangin ay hindi laging rebelyon. Minsan ito ay sobrang tiwala sa sarili. So,
Alam natin yan, na-experience natin yan before, na ay naku, masama ang loob ko sa Panginoon, hindi pinagbigyan yung dalangin ko. Naging mabait naman ako, sumusunod naman ako, naglilinis ako sa bahay, sumusunod naman ako sa utos ng parents ko, nagdadala ako ng pagkain at baon sa mga kaklasmate ko o sa mga katrabaho ko, I help them with their tasks. Tapos, hindi dininig ng Panginoon yung dalangin natin. Ito yung isang example. Hindi tayo magdadasal. Pero then again, ang sinasabi din dito, ang kakulangan sa panalangin ay hindi laging rebellion. And what I just stated is about rebellion. Na gaganti tayo, ay nako ha, hindi mo ako pinagbigyan sa prayer ko, hindi mo ako magdadasal for tonight. Ngunit, the other example nito is yung sobrang tiwala sa sarili. So right after that, na sinisi natin yung Panginoon na hindi pinagbigyan ng ating dalangin, sasabihin natin, ay nako, kaya ko to. I can do it by myself. Yun, yung isa ng example, which is napaka-delikado din. Number 2, binubulag nito ang puso. Binubulog niya. Ano po ba ang sabi ng Biblia about our heart? In Jeremiah 79, it says, the heart is deceitful above all things. So in Tagalog, ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat. Ano po ba yung mga examples nito na nagpapatunay at nagpapatibay na ang ating puso ay mandaraya? Number 1, kapag sariling isip ang batayan. So basically, kapag ang ating isip lang ang ating source of knowledge at ito lang ang basis sa lahat ng ating kailangan gawin. Number 2, nagpapaliwanag ang kasalanan, which means it's excusing sins. It's justifying means. Right? Kung halimbawa, sa office, wala tayong baon, petsa de peligro na. Ang daming may katrabaho tayo na ang katrabaho natin si Leticia. Kunyari. So, si Leticia mayaman, masasarap yung baon sa office. Ginawa natin, since marami namang piraso ng chicken yung baon niya na nakalagay sa sa office provided refrigerator, kumuha tayong isa, dalawa kasi akala natin number 1, di akala natin hindi mahalata. And number 2, okay lang naman yan. Hindi niya naman nauubos lahat Tsaka hindi naman mahahalata. So nakikita po natin, binibigyan po natin ng justification ang kasalanan. Ini-excuse po natin ang kasalanan, which is entirely wrong. Ano po ang pangalawang example? Napapahintulutan ang kompromiso. Justify compromise. Isa pa po ito sa isang common pitfall na kapalpakan na nadadaanan natin. Di ba? Halimbawa, ako, si Bro Mel, nang hiram ng pera kay Brother Cesar. Brother Cesar, sorry kung ginamit kita as example. O let's say, for example, kung ako, may ginagawa o vice versa, nang hiram si Brother Cesar sa akin, ako nang hiram, pag may maling ginagawa ang isang tao na ating pinagkakautangan, mahihiya tayong sitahin. Tama po ba? Yun po ang isang halimbawa ng pagkakaroon ng kompromiso sa kasalanan dahil may pabor, which is mali pa rin po. Pangatlo, nagbabago ang kahulugan ng pagsunod. So pagkampiyansa tayo sa ating mga sarili, nagkakaroon ng ibang kahulugan ang pagsunod. Dati, dapat ang pagsunod 10/10 Ngayon, sa ganitong mindset, pwedeng 5/10, 7/10. Sasabihin natin na, nako, ito muna gagawin ko ngayon, medyo mahirap yung isa, bukas ko na gagawin yun. O kaya
Ay, sahod na naman bukas eh. Hindi na muna ako kukuha ng chicken. Ngayon na lang muna ako kukuha ng chicken kay Sister Leticia. Kasi bukas may sahod, hindi na ako kukuha. So, hindi ko ganun mga kapatid. That doesn't excuse us from sin. Compromising also doesn't excuse us from sin. Okay? At ang malala dito, yung mas pinagtitibay pa natin at binibigyan pa natin ng dahilan ng kasalanan na kaya natin siya nagawa dahil may dahilan. Dahil may tamang dahilan kaya naman natin ginawa. Which is mali pa rin po, mga kapatid. Kahit sa anong paraan, it's still entirely wrong. Ano pa yung example? Dito sa pangatlo, mga halimbawa sa Biblia ng pag-asa sa sarili. So ito po, may mga Bible verses po tayo dito na nangyari sa mga nakaraan para po inyong mapag-aralan. You can also use it as a reference para mapatunayan po na ang mga sinasabi ko po sa inyo ay hindi po gawa-gawa. Ito po ay lahat na nasusulat sa aklat ng Biblia. In English, biblical examples of self-reliance. Pedro ha, confidence without dependence. Even if all fall away, I will not. That is in Matthew 26:33. In Tagalog, kahit talikuran kanilang lahat, hindi ako. Okay? So, may tiwala siya sa sarili niya sa pamamagitan ng, number 1, tapang, pangalawa, katapatan kay Jesucristo, at pangatlo, sa kanyang karanasan. He's an apostle of Jesus Christ during his time. Pero ano nangyari? Hindi siya umasa sa panalangin. Ano yung naging resulta? Bibigyan ko kayong 3 segundo para malaman nyo kung anong naging resulta nun. Kasi confident siya sa sarili niya eh. Bilang tayo. 1, 2, 3. So, ano nangyari? 3 beses niyang ikinaila si Jesus. So, for sure, everyone has already watched The Passion of Christ at yung mga pelikulang pinapalabas tuwing Holy Week. Ngayon, kita nyo doon, di ba? Pagtilaok ng manok 3 beses, ikakaila mo ako. Sabi niya, hindi, Panginoon, never ko magagawa sa iyo. Dahil si Paul, nagtiwala siya sa sarili niya. Myself, hindi kay Jesus. So, ano nangyari? Nung dinadala na ni Jesucristo ang cross, di ba idininay? Tinuturo siya ng mga tao nandoon. Sabi, di ba ikaw apostol ka lang ni Jesucristo? Hindi. Di ikaw yun eh. Ikaw yung kasama nun eh. Nagpupunta kayo eh. Hindi ako yun. Hindi ikaw yun. Kasama mo pa nga yung mga iba. Hindi. Natupad ba ang sinabi ng Panginoon, yung Jesus Christ? Nagkatotoo. Kaya nga dito, matututunan natin ang pagiging tapat ay hindi sapat kung walang pag-asa sa Diyos. Pwede tayong maging tapat eh. Pero kung wala tayong pag-asa at pananampalataya sa Panginoon, wala yan. Kumbaga sa tinapay, ampaw. Since tinapay yung pinag-uusapan natin, gusto nyo ba kumain ng ampaw? Siyempre ako, ayoko ng ampaw. Diba? Gusto natin yung malaman, yung hitik. So, sa second example natin, sa mga halimbawa sa Biblia na nagbigay ng pag-asa sa kanilang mga sarili, is si Haring Saul. So, sa kanya kasi may pagsunod na may halong pagtitiwala sa sarili. So, kung titignan natin at kung i-apply natin yung ganitong mindset sa panahon natin, parang maganda kasi pakinggan eh. Kasi, number 1, magtitiwala tayo sa Panginoon and at the same time, hinahaluan din natin ang pagtitiwala sa atin sa sarili natin. So, parang 100%, no? Parang ang gandang tingnan. Pero tingnan natin dito sa nababasa natin sa nakasulat sa Biblia. Tagalog version muna.
Bahagya lang ang pagsunod ni Saul dahil mas naniniwala siya sa sarili. So ano ang sabi sa 1 Samuel 15:22? Ang pagsunod ay higit kaysa hain. In English, okay? To obey is better than sacrifice. Ano ang nangyari sa ganitong mindset niya? Ano yung kinalabasan? So dito, since naniwala siya, hindi 100% sa Panginoon. Kumbaga, depende kasi yan kahit pa higit sa Panginoon, tas may konti sa atin, 99% sa Panginoon, may 1% sa atin. Hindi pa rin siya acceptable sa Panginoon. Ano ang nangyari sa kanya? Nawala sa kanya ang kanyang kaharian. Hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil mas pinili niya ang sariling pasya kaysa sa utos ng Diyos. Nakikita po natin dyan yung halimbawa ng trusting ourselves. In English, Saul lost the kingdom not because he was weak, but because he trusted his judgment over God's command. May pangatlo pa rin po tayong halimbawa din dito para sa kaalaman po ng lahat. Si Samson. Okay? Familiar po naman tayo kay Samson, yung mahaba po ang buhok na ginawa ng Greek mythology as Hercules. Doon niya hinuhugot ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang lahas actually sa kanyang haba ng buhok. Ang paniniwala niya naman is ang strength sa hindi pagsuko. So strength without surrender. Si Samson ay umasa sa lakas ng ibinigay ng Diyos. Doon siya umasa Hindi siya umasa, doon siya nagbigay. Tayo kasi, i-apply sa panahon natin ngayon sa Pilipinas. Let's say for example, nagpaulan ng Panginoon sa isang bansa na matagal nang hindi umuulan. So ang gagawin ng mga taong sa lugar na yon, hindi, yung kayong nakaraang bagyo. Di ba, yung super typhoon, nakalimutan ko sa part in Luzon, na dahil dun sa mga bundok natin at may mga puno, na nabuwag yung super typhoon. Ano ginawa ng mga kababayan natin? Nagpasalamat sa kalikasan. Hindi nagpasalamat sa Diyos. Sino may gawa ng kalikasan? Ang Diyos. Yun kasi ang mga tao. Kalimitan. Yun ang kanilang ginagawa. Hindi sa Creator They don't glorify and give thanks to the Creator. But instead, doon sa created ng Creator. Hindi po ba nakaka-offend yun sa Panginoon? Yun po kasi ang misconception natin sa Panginoon Okay lang yan. Maiintindihan naman ng Diyos yan. Hindi naman siya ma-offend. Imagine niyo na lang po, bibigyan ko kayo ng example. Nangutang tayo sa kaibigan natin. Kunyari, nangutang tayo kay Brother Michael. Ngayon, sabi natin, Brother Michael, peram naman ako ng 200. Sige, ito Brother Mel, sa'yo na muna itong 200, tsaka muna bayadan yan pag nakaluwag ka na. So ako naman, ang ginawa ko, sa 200 na hiram ko sa kanya, bumili ako ng tindang ihaw-ihaw o barbecue dun sa kabila. Si Brother Michael, nagtitinda din ng barbecue. Ano sa palagay niyo yung mararamdaman ni Brother Michael? Di ba nakaka-offend? Magkatapos po tayong pahiramin, sa iba tayo pumunta. Ganun po. Sana huwag po natin pagsamantalahan yung kabutihan ng Panginoon. Kasi, whether intention or unintentional man yan na ganun ang ginagawa natin, hindi ko kasi maganda. Gaya ho nung sa bagyo na dumaan na super typhoon. Ginawa pa nga nila ng Moana animation yung
na protector ng Pilipinas yung tatlo eh, imbis nag-glorify at nagluwalhati sa pangalan ng Panginoon, di ba? Although may mga nabasa ako ng mga nagko-comments na they are so thankful and they even called out those people na hindi dapat yung nature ang pasalamatan kundi ang Panginoon. Di ba po? At dito po, since babalik po tayo dito kay Samson, hindi niya nalaman na ang Panginoon ay umalis na sa kanya. Sa ating po mga manonood, handa po ba kayo na umalis sa inyong Panginoon? Kasi ako, hindi ako ready. Pag-isipan po natin ng maigi yung pagnilay-nilayan po natin ng maigi. Ito po ay mababasa natin sa Hukom 16:20. He did not know that the Lord had departed from him. Judges 16:20. Ano po ang ating matututunan dito? Past victories do not guarantee present faithfulness. Hindi po ibig sabihin sa mga nakaraan po natin ng mga tagumpay ay hindi makakasigurado sa pananatili ng ating faithfulness sa Panginoon. Hindi po ganun. So, since sa pag-usapan po natin ang mga critical aspects ng pagtitiwala sa ating sarili at ang pagsaintabi natin sa Panginoon, ang susunod po natin pag-uusapan ay ang tunay na pinagmumulan ng lakas. Ito po napakahalaga. Yung pinagmumulan ng lakas natin. Kung tayo po lahat ay naniniwala na ginawa po tayo ng Panginoon, dapat by this time naniniwala tayo na hindi natin magagawa lahat. And at the same time, kung may nakakaalam sa atin kung paano tumakbo ang isip at puso natin, ang Panginoon. Siya ang may lalang sa atin eh. At sino ang nakakaalam sa hinaharap natin? Ang Panginoon pa rin. Hindi niyo ba naisip kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? At itatanong ko sa inyo mga kapatid, kailangan ba tayo ng Panginoon? Hindi tayo kailangan ng Panginoon. Mahal lang talaga tayo ng Panginoon. Kasi, in a wink of an eye, He can create our replacements eh. Di ba? Bakit hindi? Bakit hindi niya ginawa yun? Kasi nga mahal niya nga tayo. Imagine sending His own Son to die in the Calvary. Na ipako, parusahan. For us to have and to restore that lost connection from our previous parents, Adam and Eve, when they sinned. Ganun katindi ang sakripisyo ng ginawa ni Jesucristo for us in order to us to have another shot at salvation. At dito po, sa pinagmumula ng lakas, napakahalaga po nito eh. Kasi we're living in a borrowed time. Mga hiram na panahon at sandali na lang ang nalalabi po sa ating lahat. Kaya po napakahalaga po na ating maunawaan kung saan po tayo huhugot ng lakas at pagtitiwala. Okay. May babasahin po ako dito na verse na sabi po ni Paul o ni Pablo sa Tagalog. Umpisan ko po muna sa English, then in Tagalog. In Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Filipos 4:13, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Lahat. From who? From Christ. Hindi sa sarili, hindi sa kumpiyansa, hindi sa karanasan. Malinaw po sa sikat ng araw yan. Yan po ang sinasabi po dito. At ang sinabi po ng ating propeta Ellen G. White,
Ang pinakamatibay na tao ay yaong nakakakilala ng kanyang kahinaan at umaasa sa Diyos. The strongest man is he who feels his weakness and who depends upon God for strength. Ito po ay mababasa sa aklat ni Mrs. Ellen G. White, Testimonies for the Church. So ang tunay na lakas ay ang pagtitiwala sa Panginoon at hindi ang pagtitiwala sa ating sarili. Sa next po natin, mga halimbawa sa panahon natin ngayon. Tutukuyin po dito ang bawat iglesia. Kaya ito po ay napakahalaga. Ngayon, maraming iglesia ay organisado, aktibo, at puno ng programa. Pero may napakahalagang bagay na nagkukulang sa kanila. Ito ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Ano po ang mga masasabi ng Biblia dito? Basahin po natin sa wikang Ingles. 2 Timothy 3:5, having a form of godliness but denying its power. May anyo ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Naku, naparami po nito. Di ba ho? Hindi lang ho sa loob ng simbahan, sa iba't ibang sekta din po natin, iba't ibang relihiyon. Kaya po, tayo na medyo sa ibang kapatiran natin, nahihirapan mag-invite. Bakit po kamo? Kasi hindi po nakikita yung reflection ng Hesukristo sa atin eh. Siyempre sasabihin ng iba, kayo na nga lang nasa loob, nagkakagulo eh, ba't nyo pa kami pupuntahin dyan? Eh, tahimik ng buhay namin. Nakikita nyo po, hindi ho natin maluloko ang Panginoon. Kaya nga ang pagtitiwala talaga sa Panginoon, full trust, hindi trust for some seasons. Yung magtitiwala lang tayo pag may problema. Pag malungkot, luluhod, magdadasal, iiyak. Pag party-party na, wala na. Bukas na ako mag-pray. Next week na ako mag-observe ng Sabat. Pupunta ako ng Thailand. Pupunta ako ng Japan. Ay, hindi o ganun. Mga kapatid, ito lang po pang wake up ko lang po din sa atin. Tsaka reminder kasi medyo talaga ang mabagsik kasi talaga ang kaaway ngayon. Hindi na po siya yung kagaya noon na mild ang hagod. Tutukan na po talaga ngayon. Kaya kung hindi po tayo aware, hindi tayo prepared, at hindi natin pinagkakatiwala lahat ang desisyon natin sa Panginoon, then we're in for a very horrible surprise in the end. Next, sa personal na buhay po natin, ayan, napakahalaga. Sa mga nagsasabi na i-claim me, claim it. Yan ang mga usong-uso sa mga paghahanap ng trabaho, i-claim it. Paano, how will you claim it kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon? Claim it. Tapos once a year ka lang magdasal, ano yun? Ang tingin natin sa Panginoon, genie. Wag po ganoon mga kapatid, hindi po ganoon ang Panginoon natin. Wag mong gawin natin katatawanan na claim it. Sa lahat ng bagay, claim it. Pagbibigay sa dalamhati at worship sa Panginoon, wala. Pero claim it, ando doon. Intayin po natin na ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Panalangin po natin earnestly. Pray for it. Be humble about it. Practice humility. Magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Kasi kahit anong i-offer mo dyan, kung hindi ibibigay ng Panginoon sa iyo yan dahil hindi tayo sincere at ito ang magdudulot ng kapahamakan sa atin at maglalayo sa atin sa Panginoon, X po yan mga kapatid. Huwag po tayong umasa ibibigay sa atin yan. Okay, dito sa personal life po natin,
Ano ho ba na or alam po ba natin kung ano po ang epekto nito sa pang-araw-araw natin pamumuhay? Hindi lang po sa trabaho, ngunit sa personal natin mismo. Sa panahon natin, number one, ang paggawa ng desisyon natin ay walang panalangin. Sureball yan. Napakarami po niyan. Di ba po? Na hindi nagdadasal. Naku, sure ko na to. Ginawa nga ko na to dati. Kaya 100% to mananalo to. Ito pag tinaya ko to sa sugal. Itong trabaho na to, naku, sisiw sa akin to. Yung sa dati, manager ako sa dati kong posisyon eh. Ang ina-applyan ko lang naman ngayon, hindi naman mataas na posisyon eh. So, hindi ako mahihirapan dito, sisiw sa akin to. At yung pangatlo, ha? Ang tagumpay ay mapapalitan ng ating pagsuko sa Panginoon. O paggawa natin ng plano nang wala ang Panginoon. Sino ba nakakaalam ng hinaharap? Sino ba alam ng mangyayari? Panginoon eh. Mas magaling pa tayo sa Diyos. Hindi o ganun. Lahat po, iaano natin sa Panginoon. Ilalapit po talaga natin. Ipapanalangin po natin, iluluhod po natin, kasi yun po talaga ang kailangan nating gawin dahil ang lahat ay galing sa Panginoon. Ito lang po, may babasahin lang din po ako sa inyo para at least mas, ayan, sa John 15:5, para at least mas complete, mas gusto kong maunawaan ng lahat. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, yun po yung buo niya ng John 15:5. Look it up, basahin niyo po siya, unawain po natin siya. Next, ano po ba dito sa susunod natin na pang-anim? Ang lunas ng Diyos, buong pag-asa sa Espiritu Santo. Ano po ba ang pangako ng Diyos? Yan. Yung iba kasi hindi sila aware sa pangako ng Diyos. Ang alam nila, mabuti ang Diyos, mapagpatawad lang ang Diyos, patas siya. O yung iba, tingin nila, genie ang Diyos. Yung iba, hindi naniniwala sa Diyos. In general na. So ano po ang sinasabi po dito? Ang pangako ng Diyos, sa pagiging makasarili, sa pagiging self-centered natin, kung tayo ay susurrender sa Panginoon. At tayo ay magtitiwala at may pag-asa sa banal na Espiritu. Okay? Ito po yung pinaka-serious part po ng ating podcast for today. So, sana po kayo po ay makinig na mas may maliwanag na isipan at pagtanggap sa ating mga puso. Sa unang wika ng Ingles, Ezekiel 36:26-27. Ang pinapangako ng Panginoon, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Okay? In Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ilalagay ko sa inyo ang aking espiritu. So, napakaganda po nito mga kapatid. Pag binigyan po tayo ng bagong puso at bagong espiritu ng Panginoon, bubuti po ba tayo o sasama? Ano po sa palagay natin? Bubuti po ba tayo o tayo sasama? So, babasahin po natin ito ng buo para at least mas maunawaan po ninyong lahat ng ating mga manonood at ng ating mga kapatid. Ezekiel 36:26-27. God promises a divine heart transformation. So, mayroong pagbabago sa ating puso. So, nakakatuwa po. Imaginein mo, ang Panginoon going to great lengths
Ha? Para mapalapit sa atin. Actually, indiyan na nga lahat ng sagot eh. Ayaw lang talaga natin tanggapin. Matigas lang talaga kasi yung ulo natin. Di ba? Ayaw natin makinig. Gusto natin tayo pa rin talaga ang masusunod. Okay? Ano pa sinasabi dito? True Christianity is not self-improvement. Ang self-improvement, ayan ang itinatak sa ating mga utak ng sanlibutan. Self-improvement. From the word itself, self. Self-improvement. Kahit sa mga napag-aralan natin kanina eh. Di ba? John 15:5. Without me, you are nothing. So, saan doon ang improve ourselves? Dito, kabaliktaran sa sinasabi ng Ezekiel 36:26-27 eh. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng bagong puso. Pusong laman at ang espiritu. Yung self-improvement natin, malabo yan. Kasi ang self-improvement natin, nababase yan sa ating nararamdaman. Tingnan mo, ha? Mag-self-improvement tayo. Makasalubong lang natin dyan yung kinaiinisan natin, wala na tayo sa sarili natin. Di ba? Kung ano-ano ng pag-iisip ng hindi maganda papasok sa utak natin. Hindi ho ganun. O kaya may mga bagay na naalala tayo na gumawa na hindi maganda sa atin. Syempre, kung ano-ano iniisip natin sa isipan natin, nakasulat sa Bible eh. Pag-iisip pa lang na hindi maganda, kasalanan na. So nakita niyo po? Kaya napakahalaga po nitong pinag-aaralan natin na hindi po natin dapat lahat iasa sa ating sariling kakayanan. Malabo po yun. Hindi ho tatagos yun sa langit. Ano po dito ang nilalagay? Diba, binasa natin kanina, ang tunay na true Christianity is not self-improvement. It is self-surrender. In Tagalog, ang Kristyanismo ay hindi pag-aayos sa sarili. Ito ay pagsuko ng sarili. Diba po? Bakit humalaga ang pag-surrender? Dahil we have a freedom of choice. Diba? Kikidlatan ba tayo ng Panginoon pag hindi natin siya tinanggap? Bubuka ba ang lupa kapag ikinatatwa natin ng Panginoon? Hindi, yan ang freedom of choice. Pero sa freedom of choice na yan, pag hindi natin inaccept ang Panginoon, huwag natin siyang sisihain. Pag may nangyaring hindi maganda. Diba? Unfair naman din sa ano yan, sa ano natin, sa Panginoon. Diba? Tutungtungan natin. Ano ang sabi? Philippos 2:13. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo ng pagnanais at ng paggawa. In English, Philippians 2:13. For it is God who works in you both to will and to do His good pleasure. So once we have accepted God, once we have fully surrendered ourselves and start trusting our Lord, not just for our decisions, for our actions, for everything that's going on in our mind, for everything in our heart, or any words uttered before we do that, ang Panginoon ang kikilos para sa atin. Kasi ano yun eh, walang sablay sa plano ng Panginoon sa kahit anong anggulo natin tignan. Wala. Wala ang mababasa doon na sumablay. Actually, sa Biblia nga lahat eh. Spoon feeding nga halos lahat ng Panginoon yung ginawa eh. Ang sinasabi nilang sa mga kapatid natin na mga namuhay noon eh, sumunod. Ayaw pa rin nila sumunod. Ha? Imagine ninyo, mga kapatid, sa gabi, may pillar of fire. Sa umaga, may ulap na tumatakip sa kanila pag naglalakad sila. Hindi pa rin naniniwala na may Panginoon.
Nagdududa pa rin sa kapangyarihan ng Panginoon. Pinaulanan na ng mana, ng pagkain, wala pa rin. So wag po tayo sana kapatid mga magaya sa ganung. At ito po, sa end time application, alam po natin na nasa huling taon at yugto na po tayo ng sangkatauhan. Dapat po natin maunawaan na sa mga huling panahon, tatlong bagay. Number 1, human wisdom will fail. Ano ba ibig sabihin nun sa Tagalog? Babagsak ang karunungan ng tao o moralidad. Pangalawa, systems will collapse. Mawawala ang seguridad ng mundo. Pangatlo, confidence will be tested. Ang tatayo lamang ay ang mga umaasa sa Diyos na ating Panginoon. Kaya kailangan po, from now on, actually dapat noon pa pinapractice na natin ang pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Okay? Babasahin din natin dito. Only those who depend on God will stand. Sa huling mga araw, ang mga tao lamang na nakadepende sa ating Panginoon ay makatatayo. 100%. Ano ba ang sabi dito? Hindi sa lakas ni sa kapangyarihan, kundi sa aking espiritu. Diba? At alalahanin po natin mga kapatid, ang pag-asa sa sarili ay tahimik na kaaway. Mukha itong lakas, pero ito ay kahinaan. So maliwanag po yun. Napakaliwanag po. Pag may time po kayo, basahin po natin ang Biblia once in a while. Let's have a look at it. Manalangin po tayo bago natin basahin. Kasi spiritual ang mga nakasulat sa Biblia. Now, if we do not have the presence of the Holy Spirit for us to guide us through the gospel and the scriptures written, wala po tayong maiintindihan. Kaya po dalangin po natin na lahat po ito ay ating lubos na maunawaan sa tulong ng banal na Espiritu. At sa pangwakas po natin, mga kapatid, nais ko pong ibahagi ang verse na ito sa Apokalipsis, starting off with the English language. Here is the patience of the saints. Here are those who keeps the commandments of God and the faith of Jesus. Revelations 14 and 12. So, may matinding pagsubok na dadaan ang sangkatauhan na never pang nangyari since the day was created. Tayo po'y sumubok na magtiwala sa Panginoon, manalangin, alamin ang kanyang tunay na kalooban, ang kanyang character. Kasi once na we've decided to walk along Christ, once we studied His words, dun natin mauunawaan ang kanyang kabutihan and everything He did for us. Lahat po yun nakasulat po doon. And alam po natin sa sanlibutan, the trials are severe, vicious, and at the same time, sobrang napakapanganib na ang target talaga nito ang mga bawat pamilya, ating mga anak, ating mga mahal sa buhay, to fully divert their attention from God to the worldly things. Napakadelikado po no, mga kapatid. Kaya let us practice our faith and trust to Jesus Christ. Let us always pray for our sins that we have created, intentionally or not. Kasi
Ang cleansing po ng Panginoon ay at ang pag-ibig niya ay wagas para sa tao eh. Ngunit hindi ito pagkailanman na mananatili because of the close of privation, which will also be covering in our next podcasts. So, ayun mga kapatid, let us not trust ourselves. Hindi hindi ito ang hinangad ng Panginoon sa atin. Ngunit hinangad niya na tayo ay magtagumpay sa pamamagitan ng kanyang lakas at biyaya. When we ask, we will receive only if we ask it by humility, with humility, and by being humble. Iluhod po natin ang pagpapanalangin. Hindi po yung pagpapanalangin na nakahiga, na nakatagilid. And ang communications natin sa Panginoon, let's build relationship. Hindi yung kakausapin lang natin siya pag may kailangan. Tatawagin lang natin siya pag sisisihin natin siya. O magbubulakbul tayo o magwawala tayo pag hindi nasunod yung kailangan natin. Hindi kasi ganun eh. Kapag ganun po ang ating pag-iisip, napakababaw po ng tingin natin sa pagkakilalanan natin sa Panginoon. Tsaka pag ganun ho ang pagtingin natin sa Panginoon, mas mababa ang tingin natin sa Kanya kumpara sa tao. Kasi imagine yung tao nire-respeto natin, tapos yung Diyos hindi. So, ayun lang mga kapatid. Maraming salamat po sa pakikinig and sana po naliwanagan po tayong lahat. And I hope na may mga natutunan po kayo dito. I'm sure may mga iba sa inyo na nadinig na ito sa mga ibang nagpipreach, nagsishare din po ng gospel sa different social platforms. Ngunit ako po, ginagawa ko lang po itong bahagi ko upang ipagpalaganap ang salita. And nawa po ito po ay mag-provide po talaga sa inyo ng kaliwanagan. Ito po ang hangad ko sa inyo na aking idinalangin po sa Panginoon. Nothing is impossible sa ating Panginoon unless we trust Him 100%. Other than that, ampaw lang po. Kasi faith without works is dead. So ayun po sa ating mga kapatid, sa mga nakakinig, for our followers from different parts of the world, we are so thankful for supporting our YouTube channel. We have an option there for you to select their language, to have a caption for you, to have everything translated in English. We are so thankful for your support and for sharing our pages as well. Please don't forget to also like our Facebook page, Truth for the End Times. You may also send your questions and comments from there. Again po mga kapatid, maraming salamat. And before we end this podcast, let us bow our heads and pray. Our Father, full of mercy, grace, and blessings, slow to anger, full of righteousness and holy, we glorify your name for today, and we are so thankful for all the blessings that we have received, for the protection that you have bestowed upon us. Please guide us along as the people who are watching this podcast to have a clear mind and clean soul, and for us to be able to love them more than what the eyes can see. We are so thankful for the physical body and for giving life for us, and for us to be able to live another day is such a blessing and grace. May you protect us from any harm that would come our way, and may we be able to resist the temptations that is laid out by Satan. And all of this we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Savior.